kapag nagkaroon ka ng moving average, napakadali lang. Kahit isang mata mo, kaya mo nang i-indicate kung ano yung trend ng isang coin o ng isang crypto. So pagka na-master mo itong moving average, in essence, 3 seconds, 1 second, alam mo na kung ano kaagad yung trend. So napaka-importante ng moving average. And then, lastly, dahil tayo ay momentum trader, kaya nga Dr. Momentum, ito ay ginagamit ko pang filter ng mga momentum coin. Okay? So by using the moving average, na-filter ko kung ano yung mga coin na dapat kong i-trade, kung ano yung mga coin na dapat kong layuan, at kung ano yung mga coin na dapat ko nang i-trade ngayon na. Okay? So pinipilter ko siya kung ano yung mga trade now, trade later, at saka watch list muna. Okay? So that's the importance of moving average. Okay? So right now we are going to go to our example, and then para mas ma-appreciate nyo pa. So here, hello guys. So we are back here sa example natin. So here we have, wag muna tayo mag-focus sa coin. By the way, hindi to recommendation, ito ay isang example lamang, ha. So here, as you can see, so paano ba natin nasabi na ito ay trend indicator? Look at this. Ang gusto kong ituro sa inyo, pag ang moving average ay tinatawag nating spaghetti o nag-crisscross. Kita nyo yan, parang spaghetti, nag-crisscross. Sa madaling salita, yan ay sideways. Sideways ang trend niyan pagka nagki-crisscross ang mga moving average. Okay? So, kita nyo, 3 seconds lang, alam na natin. Punta tayo ngayon sa downtrend. Okay? So, pag ang moving average below ng presyo, look at this. Pag ang moving average below ng presyo, kadalasan, yaan ay downtrend. Kita nyo, below. Ito yung moving average, oh. Yung dynamic na yan. Ngayon, below siya. Laging nagre-resist dyan sa moving average. In this case, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba. That is an indicator that the coin or the trend is downtrend. Ito naman ang gusto natin ma-achieve. Pag ang moving average ay above the price, look at this. That's why this is called a dynamic support. Look at this. I want you to focus on this. Umakyat yung presyo, and then lumapit dun sa moving average natin. So kung trader ka at support buyer ka, pwede siguro na magkaroon ka ng strategy dyan na pag lumapit sa moving average and then may support ako, pwede ako